Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Charlene Joy Sabado, ang maghatid sa inyo ng kaalaman ngayong araw. Bago tayo magsimula, tayo muna ay magdasal. Dakilang Diyos, sa hapong ito, dalangin po namin na kami ay inyong samahan at gabayan sa aming activity. Naway pagkalooban niyo kami ng talino at pag-unawa upang maibahagi namin ng wasto ang aming presentasyon sa aming kapwa estudyante. Samahan niyo po kami sa mga oras na ito at dalangin namin ang inyong pagpapala. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo magsimula, tayo muna magbalik-aral tungkol sa digmaan para sa kalayaan ng Amerika o kilala sa katawagang himagsikan sa Amerika. Nagsimula ito nang ang mga Ingles na galing sa Timog Amerika ay nagrebelde dahil sa labis na pagbuwis na ibinigay sa kanila ng parlamentong Ingles. Nagdeklara sila ng paglahi sa mga Ingles noong 1776. Pagkatapos sila'y bumuo ng isang malakas na hukbo para maging tagapagtanggol nila sa hinaharap na alitan o sigalot sa Britanya. Tayo naman ay tumungo sa ating aralin ang 13 kolonya. Ano nga ba ang kolonya? Ang kolonya ay ang tawag sa mga lupang nasakop mula sa kolonyalismo. Ito rin ang siyang katawagan sa mga taong pupunta sa isang lugar na nasakop ng kanilang bansa. Ang pagiging kolonya ng isang lugar o pok ay nagbibigay daan upang mapalakas ng mananakop na bansa ang kakayahan nito, gayon din ang maparami o mapayaman ng mga kayamanang taglay ng kanilang bansa sa pamamagitan ng pananakop. Ang 13 kolonya. Ang malaking bilang ng mga Ingles ay nagsimulang lumipat at manirahan sa Hilagang Amerika noong ika-17 siglo. Karamihan sa kanila ay nakaranas ng paghihirap dahil sa kanilang bagong pananampalataya na resulta ng Enlightenment sa Europa, ng Reformasyon o Enlightenment sa Europa. Sa kalagitnaan ng ika-18 siglo ay nakabuo na sila ng 3 magkakahiwalay na kolonya na ang hangganan sa hilaga ay Massachusetts at sa timog ay Georgia. Bawat isa sa mga kolonya ay may sariling lokal na pamahalaan. Noong 1750 ay gumastos ng napakalaking halaga ang British laban sa France upang mapanatili sa ilalim ng kanilang imperyo ang 13 kolonya. Nais ng British na ang mga kolonya ay mag-ambag sa kanilang gastusin sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kanilang mga buwis. Ang 13 kolonya at mga maliliit na katotohanan about sa kanila. Massachusetts, dito ang lugar ng kapanganakan ng industriya ng bakal sa Amerika. New Hampshire, nag-alok ng mga parsela ng lupa o piraso kapalit ng isang uhay ng mais o tangkay. Rhode Island, malaki ang papel sa kalakalan ng alipin. Connecticut, pinagtibay ang unang konstitusyon sa Amerika o batas. New York, unang target ng paghihigpit sa kalakalan ng Britanya. New Jersey, nagkaroon ng kahaliling pangalan ng New Caesarea. Pennsylvania, nilikha upang magbayad ng utang. Delaware, hindi pa talaga nabuo hanggang 1776. Maryland, itinatag bilang isang kanlungan ng mga Katoliko. Virginia, kapaki-pakinabang na pananim ay tabako. North Carolina, ibinenta pabalik sa korona ng Britanya Carolina. South Carolina, nakinabang sa pangangailangan para sa asul na tina. Georgia, itinatag bilang bagong tahanan para sa mga may hirap at may utang. Walang pagbabawas kung walang representasyon. Ang mga kolonya ay walang kinatawan sa parlamento ng British sa London kaya sila ay nagprotesta sa pagbabayad sa labis na buwis na ipinapataw sa kanila. Parlamento, galing sa salitang Pranses na parliament na may kahulugang magsalita. Isang diskusyon o isang pagpupulong kung saan tinatalakay iba't ibang isyu ng isang bansa. Walang pagbabawas kung walang representasyon, ang kanilang paboritong slogan. Boston Tea Party. Noong 1773 ay isang pangkat ng mga kolonistang nagsuot ng kasuotan ng mga katutubong Amerikano at nakapasok sa isang pangkalakal na bapor ng mga Ingles.
Kanilang itinapon ang mga tonelada sa asap pantala ng Boston Harbor sa Massachusetts. Sila ay nagprotesta sa ipinataw na buwis sa tiyan na inaangkat sa mga kolonya. Nagpasa ang pamahalaan ng Britanya ng kaparusahan sa mga kolonista na naging kabahagi ng nabanggit na insidente. Stamp Act, ipinasa ng Parlamento noong 1765, nagdagdag ng buwis para sa pamahalaan ng Britanya. Naisagawa ito sa pamamagitan ng paglalagay ng mga selyo sa anumang produkto na dadalhin ng Britanya mula sa kolonya. At yun lang po, dito na po nagtatapos ang ating aralin. Sana po may natutunan kayo. Maraming salamat po.